Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang nakakapangilabot na testimony kung papaano po napatunayan na ang ating Panginoong Diyos ay buhay. Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. At ito pag-usapan po natin mga sangkay, no? Itong nakakapangilabot at kagilagilalas na testimony ng isang lingkod ng ating Panginoon kung papaano po napatunayan niya na ang ating Panginoong Diyos ay buhay. Nako, mga sangkay, matindi to. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation, kung gusto niyo po ng mga ganitong klaseng topic patungkol sa end time events, patungkol sa mga testimony, patungkol po sa mga misteryong nangyayari sa ating mundo at related po sa Bible, no? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, diretso po tayo mga sangkay. Ito po yung testimony ng isa pong lingkod ng ating Panginoong Diyos. Kung papaano nangyari ang isang kagilagilalas, no, na bagay sa isang hospital, mga sangkay, na mismo ang mga doktor daw po ay hindi makapaniwala sa nangyari. Panginoon, please, spare mong anak ko na wag maoperahan. Dinala namin siya sa hospital. Ang sabi agad sa amin, mag-ready kayo ng $500,000. Kailangan na nating operahan ng inyong anak. Dinala na po siya sa hospital. Yung prayer ko na wag maoperahan, na-operahan po talaga. First operation, kaya pa namin. Second operation, talaga pong medyo shaky na. Yung last na sabi ng doktor, imposible nang mabuhay. Kaya po pinatawag na kami lahat. Sinabi na sa akin, June, hindi para sa iyo ang anak mo. Ibigay mo na siya sa Panginoon. Nasa ICU po siya for how many months? At sabi nila, kaya lang siguro yan nabubuhay dahil hindi niyo pa sinusuko. Ibigay niyo na siya sa Panginoon. Dahil kawawa lang siya. Walo po na mga IVs sa katawan niya. Dahil sa 1-month-old siya, wala na po makuhang mga ugat. Sinusugatan na po siya sa mga kanyang mga braso, paa, lahat po yan. Grabe, no? Kaya pagpasok mo doon sa ICU, parang ayaw mong tignan dahil napakaliit niya. Sabi ko, Lord, kung talagang kukunin mo, kasi yan ang sabi ng mga leaders, ibibigay ko na sa'yo. Kaya pumasok kami ni Mrs. sa roob ko, ginanon na namin yung mata niya. Lord, kung para sa'yo, batang ito at kukunin mo na. Sige, Panginoon, kunin mo na. So, grabe, no? Parang, kumbaga sa waray mga sangkay, tinubyan na po nila yung anak. Kasi parang wala na pong choice eh. Wala na pong chance. Kasi mismo yung mga leaders daw po ng church, sinabi na baka ang dahilan kung bakit siya nabubuhay, dahil ayaw niyong bitawan. Pero gusto na talaga siyang kunin ng ating Panginoon. So yun, mga sangkay, inoffer na nila sa ating Panginoong Diyos. May mga pagkakataon talaga na gano'n ang nangyayari, no? Pero, ito ang sumunod, mga sangkay, na nakakapangilabot at nakakamanghang nangyari. Pero pagpikit namin ng mata niya, gumanon po siya. Ayaw niya. Gusto niyang mabuhay. Nakaplano na po ang lahat. Pati yung libingan niya. Pero yun yung plano ng Diyos. Grabe. Alam mo, may mga panahon na dinaan tayo ng Diyos dito para makita natin na ang Diyos ay gumagawa ng milagro. At ite-testify ko po sa inyo ngayon na ang Panginoong Jesus ay makapangyarihan. Grabe. Isipin nyo yun, guys. Naka-ready na po yung magiging himlayan niya. Kabaong at kung ano pa, libingan, mga sangkay, naka-ready na po. Pero, talagang buhay ang Diyos, no? Ito yung mga bagay, guys. Kinikilabutan ako. Ito yung mga bagay, mga sangkay, na hindi kayang i-explain ng mga doktor, mga medical professionals. Sa tuwing nangyayari sa hospital, ang mga milagrusong bagay, mga kagilagilalas. Isipin nyo nga, mga sangkay, mismo mga doktor sinabi na nila na wala nang chance, wala nang pag-asa. Pero gumawa ang Diyos ng paraan. Ngayon, ito ang nangyari. Ang Panginoong Jesus ay may milagro sa atin pong buhay. Sabi po ng mga doctors, wala sa medical history na nabuhay
ang ganitong bata. So, Grabe. tatapatin ka namin, okay, nakaligtas siya. Pero yung buhay niya, isang taon, baka mawala na. Grabe, no? Sabi ng doktor, wala pang nasa listahan sa ganitong stage ng kanyang karamdaman ng batang yon, wala pa raw po talagang nakakaligtas. Then prinangka po si sir ng doktor at sinabi na maaaring nakaligtas siya ngayon, pero hindi ibig sabihin nun na mabubuhay na siya. Ang nangyari, wala pa raw isang taon, papanaw na po ang bata. Tinapat na po siya. Pero ito ang sumunod na nangyari. Kahapon lang, nagkita kami ng pedya niya. Hindi siya makapaniwala. Ang laki na. Sabi niya, talagang ang Diyos gumagawa ng milagro. Talagang ang Diyos ay buhay. Yun pong head surgeon Grabe. na nag-opera sa kanya, naging ninong po niya. Sabi niya, grabe ang Diyos. Ang Diyos ay talagang gumagawa ng milagro. Kaya po, pinakiusapan nila ako na pwede ba namin gawing case study ang anak mo at ipakita natin na ang medisina ay may hangganan. Pero ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay hindi natatapos. Amen. Grabe. 16 years old na po siya. Wow. Kita niyo mga sangkay, 16 years old na po siya. Mga doktor, ano na siya eh. Kumbaga, wala na pag-asa eh. Pero alam nyo, guys, ito yung nagpapatunay na naglilingkod tayo sa dakila at makapangyarihang Diyos na nagliligtas sa tao sa kahit na anong sitwasyon. Itong kaibahan sa Diyos natin kaysa sa mga Diyos ng iba. Ang mga Diyos ng iba, sinasamba nila pero wala pong pakinabang para sa kanila. Naglilingkod sila pero walang tugon sa kanila. Naglilingkod sila pero walang milagro sa kanila. Pero itong pinaglilingkuran nating Diyos, punong-puno po ng mga milagro. Simula pa po sa early church up to now, mga sangkay, may mga milagrong nangyayari. Talagang up to now, 2026 mga sangkay, no? Gumagawa po ang Diyos ng mga himala. Depende sa pananampalataya po natin. Kaya tayo, kung mayroon man tayong mga pinagdadaanan sa buhay, we are serving a great God. And there's no God like our God. Makapangyarihan po ang ating Panginoong Diyos. No? Wag po tayo susuko sa mga problema at kung ano pang mga kinakaharap po natin. Tandaan po natin, may Diyos. At dahil alam po nating may Diyos, may kikilos na Diyos para sa atin. Alright? So ano po ang inyong opinion? Pambihira. Comment down below. Guys, huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.